Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. Ang aking pong babasahin ay sa Exodus chapter 25 verses 1 to 5. Sabi po rito, ito po yung mga handog para sa santuario. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Ito ang kanilang ihahandog, ginto, pilak, tanso, lanang, kulay asul, kulay ube at kulay pula, mga pinong telang lino at hinabing balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Akin pong isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 25 verse 6 hanggang 8. Langis para sa ilawan at pabangong panghalo para sa langis na pampahid at para sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mga mahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pectoral ng pinakapunong pari. Pagpagawa mo ako ng santuaryo na titirahan kong kasama nila. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon, Exodus chapter 25 verse 9 to 11. Ang santuaryo at ang lahat ng kagamitan ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Ang kaba ng tipan. Gumawa kayo ng isang kaba na yari sa akasya, 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang, at 0.7 metro ang taas. Balutin ninyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas. Ang mga labi naman ay lagyan ninyo ng muldurang ginto. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 25 verse 12 to 14. Gagawa din kayo ng 4 na argolyang ginto na ikakabit sa 4 na paa ng kaban, tigalawa sa magkabila. Gumawa rin kayo ng na pampasa na yari sa akasya. Babalutin din ito ng ginto at isuot ninyo ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid ng kaban upang maging pasanan nito. Yun lang po. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Itong verse na to ay para kay Tuto. Exodus 25 verse 15 to 18. Ang mga pingga ay masusuot sa loob ng mga argolya ng kalaon ng kaban, hindi aalisin doon. At iyong isilid sa kaban ng mga kinalalagdaan ng patuto sa aking ibibigay sa iyo. At gagawa ka ng isang luklukan ng awa at taganas ng ginto na may 2 sikot kalahati ang haba niyaon at may 1 sikot kalahati ang luwang niyaon. At gagawa ka ng 2 kirubing ginto na yari sa pamukpok. Iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Yun lang po, purihin ng Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibagi sa inyong Exodus chapter 25 verses 19 to 22. Sabi po rito, make 1 cherub on the one end and 1 cherub on the other end. Of one piece with the mercy seat shall you make the cherubim on its 2 ends. The cherubim shall spread out their wings above, overshadowing the mercy seat with their wings, their faces one to another. Toward the mercy seat shall the faces of the cherubim be. And you shall put the mercy seat on the top of the ark, and in the ark you shall put the testimony that I shall give you. There I will meet with you, and from above the mercy seat,
from between the two cherubim that are on the ark of the testimony. I will speak with you about all that I will give you in commandment for the people of Israel. Amen po rin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus 25, verse 23 to 26. At gagawa ka ng isang dulang na kahoy na akasya na may 2 siko ang haba niyaon at 1 siko ang luyang niyaon at 1 siko kalahati ang taas niyaon. At iyong babalutin ng taganas na ginto at igagawa mo ng isang kornisang ginto at palibot. At igagawa mo ng isang gilid na may isang palad ng kamay ang luwang sa palibot at igagawa mo ng isang kornisang ginto ang palibot ng gilid niyaon. At igagawa mo ng 4 na argulyang ginto at ilalagay mo ang mga argulya sa 4 na sulok sa ukol sa 4 na paa na yaon. Yun lang po, purihin ng Diyos. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi nito sa Exodus chapter 25 verses 27 to 29 na sinasabi, "The rings shall be close to the rim as holders for the poles to carry the table. 28 You shall make the poles of acacia wood and overlay them with gold, so that with them the table may be carried. 29 You shall make its dishes and its pans and its jars and its bowls with which to pour drink offerings. You shall make them of pure gold." Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone. Na babasahin ko po, Exodus chapter 25, verse 30 to 32. At ilalagay mo sa dulang ang itinapay na handog sa harap ko na palagi. At gagawa ka ng isang kandelerong taganas na ginto. Yari sa pamukpok, gagawin mo ang kandelero ang tuntungan ni Yaon. At ang haligi ni Yaon ang kopa ni Yaon, ang baga globito ni Yaon at ang baga bulaklak ni Yaon ay baga kaputor. At magkakaroon ng-amin na sangang lumalabas sa baga tagiliran ni Yaon. 3 sanga nagkaldereroy sa isang tagiliran ni Yaon, at ang 3 sanga kalderero ay sa kabilang tagiliran ni Yaon. Amen. Babasahin ko po, Exodus chapter 25, verse 33 to 35. At makakaroon ng 3 kopang anyong bulaklak na almendro sa isang sanga, isang glopito at isang bulaklak, at 3 kopang anyong bulaklak na almendro sa kabilang sanga, isang globito at isang bulaklak, at gayo sa amin na sangang lumalabas sa kalderero. At sa haligi ng kalderero'y makakaroon ng 4 na kopang anyong bulaklak na almendro, 10 ng baga globito ni Yaon, at ng baga bulaklak ni Yaon. At makakaroon ng isang globito sa ilalim ng 2 sa magasanga, at isang globito sa ilalim ng gabilang 2 sa baga sanga na kaputor ni Yaon, at isang globito sa ilalim ng 2 sangang lalabi ay yon sa amin na sanga na lumalabas sa kalderero. Amen. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. Ibabasa ko po si Boyet sa Exodus chapter 25 verses 36 to 40. Ito po yung karugtong, ang lalagyan ng ilaw. Lalagyan ng ilaw. Ang mga usbong, mga sanga at
At ang tagda ng ilawan ay gagawin ninyong isang piraso na gawa sa purong ginto. Gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito'y nasa harap ng ilawan. Ang pang-ipit ng mitsa at ang patungan ay dalisay na ginto rin. Sa lahat ng ito ay may 35 kilong purong ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok po. Ang Diyos ang nagsalita rito na inuutos niya, binigyan niya ng instruction. Inutusan niya si Moises para kung paano nila lalagyan ng ilawan, no? Gagawin nila lalagyan ng ilawan at yung mga sa paligid nito na mayroon ding mga ilawan. Ang yari sa ginto, di po ba sa ating mga nabasa ng mga nakaraang verses, maaari ito yung mga ginto na nalikom nila sa mga kapitbahay, no, na mga taga-Ehipto, yung inutos ng ating Panginoon nung sila ay papa-escape na sila, no, inutos na hingin nila yung ganon din yung mga ginto, pilak, di po ba? Maring dito yari dahil dun sa kanilang mga nalikom na inutos ng ating Panginoon na kunin doon sa mga taga-Ehipto. At ang liwanag dito ay nagsisimbolo ng ating Panginoon. Yung kanilang gagawin na yung patungan dito na nabanggit dito, ang dito siya yung tabernacle po, nagre-represent the court of God. At sabi din dito sa ano kaya ang ibig sabihin ng liwanag, no, na binabanggit dito, itong lampara ba to o itong ginagawa nilang ilawan, no, lalagyan ng ilaw, itong ilaw. Sabi dito sa Revelation chapter 4 verse 5. Sahin natin verse 5. Mula sa trono ay gumuhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sulo pala yung pinagagawa sa kanila, no? At ito daw ang ibig sabihin nito ay nagniningas sa sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Ito ay bibigyan ng liwanag. So makatuwid, yung liwanag ay bagamat yun ay gawa sa sulo, pero nangangahulugan na ang nagbibigay talaga ng liwanag ay galing sa ating Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless po.